Isang nagpakumbabang pangulo ang humarap sa kanyang ika-4 na SONA. Aminadong ang naging resulta ng midterm elections ay mensahe sa kanya ng publiko. Kaya sumentro ang SONA sa pagpapalawig ng serbisyo publiko. Walang nabanggit tungkol sa ICC case ni FPRRD o sa impeachment ni VP Sara. Pero may mga pasaring siya sa mga korap at mga kaaway sa politika. Nasa Batasang Pambansa ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, gaano katagal yung naging speech ng Pangulo ngayong taon at paano niya ito sinimulan? Corina, nagtagal ang talumpati ng 1 hour 10 minutes. Hindi nalalayo sa mga nakaraang SONA niya. Nagsimula ang Pangulo sa pag-amin na dismayado ang taong bayan sa kanya at sa administrasyon na nakita sa resulta ng nagdaang midterm elections kung saan natalo ang mga inendorso niyang mga kandidato. Kaya nangako si PBBM na mas pagbubutihin pa ang serbisyo sa publiko. Atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpang tungkulin sa taong bayan. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Isa sa pinalakpakang bahagi ng SONA ang babala ng Pangulo sa mga nagpabaya at dahilan ng palpak na serbisyo ng mga water district at joint venture partners nito kasunod ng mga reklamo ng kawalan ng tubig sa ilang lugar. Tila pagpaparinig sa prime water ng mga Villar na pinutaktin ng mga reklamo ng mga customer. Nakita pang lumapit si Senator Camille Villar para batiin si PBBM sa Batasan Session Hall bago nagsimula ang SONA. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng luwa na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Tungkol sa mga nawawalang sabungero, nangako si PBBM na hustisya at mapapanagot-an niya ang mga may sala. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Pangulo na walang anomalya sa pagbili ng laptop para sa mga guro. Tila pasaring sa Duterte administration na sumabit sa questionable procurement ng overpriced laptops. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. May pangako ring mga dagdag na scholarships at mapagaan ang trabaho ng mga teacher at bayad para sa kanilang overload at overtime. Sa pagbida ni PBBM ng mga atletang Pinoy at suporta ng administrasyon sa larangan ng sports, nag-adlib ang Pangulo at nabanggit si PNP Chief Nicolas Torre na hinihintay pa ang sagot ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa hamon nitong boxing.
Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torran. Sa laban sa kahirapan, hiniling ang amyenda sa batas ng 4Ps para mas matagal makinabang sa ayuda ang mga tumatanggap nito. May babala rin si PBBM sa mga abusado dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. Mas dadami pa niya ang mga lugar kung saan makakabili ng 20 pesos na bigas. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Pagdating sa kalusugan, ang pangakong zero balance billing o wala nang bayarin sa mga DOH hospitals, pagpaparami pa ng mga urgent care and ambulatory service centers at pagpapalawig ng mga PhilHealth benefits at coverage. Pagdating sa transportation, pangako ang mga infra projects, libreng sakay sa ibabalik na Love Bus, pagpapaganda ng serbisyo ng MRT at LRT at ibinida ang mga discounted fares at paggamit ng matagal nang natenggang Talian trains. May hiling din ang Pangulo sa taong bayan makipagtulungan habang pinalalakas ang disaster response. Sa problema sa mataas na presyo ng kuryente, sagot ni PBBM ang paggawa ng sariling kuryente at pagpapalawig sa mga pwedeng pasok sa lifeline rate ng kuryente. Hindi lang mga 4Ps members kundi pati na rin yung mga maliliit ang kinikita at konsumo sa kuryente. Kasunod ng matinding pagbaha kamakailan, nagbabala si PBBM sa mga nagpabaya at kumita sa mga flood control projects. Nangako siya na isa sa publiko ang mga proyekto at kikilatisin kung ano-ano ang mga nabigo, hindi natapos at mga ghost projects. Tila pasaring ito kay SP Cheese Escudero na iniulat ng politico.com.ph na pinangunahan ang pag-insert ng higit 142 billion pesos sa 2025 national budget para sa mga questionabling flood control at infra projects para sa mga kaalyado. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Kadalasan pagkatapos ng State of the Nation address ay magsusumite na ang palasyo ng kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Inaasahan yan na mangyayari bukas. Balik sa iyo, Corina. So Willard, parang ibang klasing Pangulo ang ating napakinggan ngayong araw. Parang tipong mas matapang, mas desidido, pero
Salita pa lang yon, kailangan makita natin kung paano talaga nila babantayan. Itong sinasabing pasaring kay SP Cheese, sino ba daw ang mananagot dito? Meron ba siyang binanggit sa kanyang State of the Nation address tungkol sa allocation ng budget? Sa ngayon, Corina, wala pang binanggit na mga specific names kung sino-sino ang mga mananagot. Pero inaasahan na mangunguna sa pagkilatis niyan ay siyempre ang ahensya na nangangasiwa dito, ang DPWH, Corina. At kasama dyan ang flood control, ano? Okay, maraming salamat kasi medyo may konting problema tayo, Willard. Thank you very much, Willard Cheng, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.